na bagamat mas malungkot itong pangyayari na pag-aresto kay Tatay Digo, isang naging mabuting resulta ay nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang kapatid na babae na si Veronica. Ibig sabihin, inaamin niya na bago napadala sa Hague, wala silang relasyon ni Veronica. Hindi ganun ka-ano. Oo, talaga sinabi niya talaga, finally, I have a relationship with my sister, no? So ako naman, talagang maybe God works in miraculous ways, mysterious ways. No? Na, sabi niya, hindi po pwede na hindi kayo buong bilang pamilya, ano, at kinailangan na magkaroon ng ganitong mangyayari para magkaroon ka ng relasyon sa mga kapatid mo, no? At mukhang ang sabi nga nila ni Kitty naman kanina, nagkakaisa na yung buong pamilya. Alam natin, alam mo naman, ito, Tatay Digong kasi, ang dami naman kasing love to his life, no? Ngayon, all the love of his life ay nagkakaisa na ngayon, no? So wala nang hidwa, nagkakaisa sa suporta kay Tatay Digong. So sakon, you know, hindi naman dapat sinabi na ni BP Sara yon, pero nakikita mo na totoo si Inday Sara, no, na talagang inamin niya na before itong trahedyang ito, meron talaga silang distance ni PRD. Kasi nagkaroon siya ng moment with PRD namin. Ako miski nagtatrabaho na ako spokesperson, hindi ko naman alam talaga kung anong anyo na kanilang relasyon. Pero nanggaling na mismo kay Inday Sara. No? Hindi lang siya nagkaroon ng relasyon kay Veronica, nagkaroon din siya talagang mabuting relasyon sa tatay niya. No? Na hindi niya ever na-experience bago itong pangyayari ito. So kung siguro may magandang naidulot nga yung pag-kidnap kay PRD ng mga Vangag, eto yung naging closer sila. At not only that, yung mga Filipinos all over the world nag-gain ng friends, di ba? Yung community laging naging stronger, yung mga sama, nakikita mo naman sa relation ng magkapatid. Alam mo, mararamdaman mo kasi talagang up close kami ni Spokes, ano? Yung talagang yung sister bonding, ang sweet nga di ba? Ang sweet nilang dalawa na parang talagang talagang silang mag-ate, pero yun nga lang, nagkaroon sila ngayon ng chance na talagang malapit sa isa't isa. At yun ang pinaka maganda, Spokes. Kasi naman si Inday Sara lumaki, 2 barako, no? Yun nga. Siguro nakipag-upakan pa siya dun sa 2 niyan lalaking mga barako, no? Finally, meron siyang babaeng kapatid na pwede rin niyang api-apihin. Sabi nga niya, di ba, may papagalitan na siyang sister. May papagalitan na akong sister. Dati, nakipag-upakan siya sa mga barako niya, mga kapatid. Siguro, baka. Ngayon, meron siyang papagalitan ng baby sister. Hindi kasi yung era namin, yung panahon namin, ganun talaga Pagsuntukan sa mga kapatid. Makipag-away. Kasi yung mga kapatid kong babae, hi, Gracia, ha? Yung mga upak mo sa akin, ha? Huwag mo kakalimutan yan. Yung kapatid ko po si Gracia. I love you, sister. Inupakan ka ba, no? Inupakan yan. Kasi yun naman, siya na lang naging babae kasi namatay pangalan namin. No? So siya lang na naging kaisa-isang babae, 5 kaming barako, siyempre ibang klase yun. No? Bagamat mahal naman namin siya talaga. Ganun naman, ng panahon natin. So I'm sure ganun din yung 2 lalaking barako. Si Inday Sara dahil siya the only sister, no? Pero kaya naman, astig yun. Walang choice si Inday Sara kundi maging astig kasi nga kasama niya, bumbuhay niya, 2 barako, no? So ngayon, sweet na sweet sila na kanyang little sister. Little sister, At pareho silang maalindog. Maalindog. At pareho sila talagang wow. Wow, at saka strong personalities talaga. Strong personalities.